Sa Diyos, laging may bago. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 14 to 17, and I read it for you. Then the disciples of John came to him saying, "Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast?" And Jesus said to them, "The wedding guests cannot mourn as long as the bridegroom is with them, can they? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old cloak, for the patch pulls away from the cloak, and a worse tear is made. Neither is new wine put into old wineskins. Otherwise the skins burst, and the wine is spilled, and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved." May mga bagay po na kapag luma na, kailangan ng palitan. Pero madalas nahihirapan tayong bitawan ang luma dahil nakasanayan na natin ito. Ngunit alam natin kung gusto nating umunlad, kailangan din nating maging bukas sa pagbabago. Sa Ebanghelyo, tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad tulad ng ginagawa ng iba. Bilang tugon, gumamit siya ng dalawang larawan, ang bagong tagpi sa lumang damit at ang bagong alak sa lumang sisidlan. Ang bago ay hindi maaring ikulong sa luma. Kapag may bagong ginagawa ang Diyos, kailangan ding magkaroon ng bagong puso at bagong pananaw ang tao upang ito'y matanggap. Minsan, gusto nating maranasan ang bagong biyaya ng Diyos. Ngunit nakakapit pa rin tayo sa lumang galit, lumang kasalanan, lumang pag-iisip at lumang paraan ng pamumuhay. Hinihiling natin ang pagbabago, ngunit ayaw nating baguhin ang ating sarili. Hindi kulang ang biyaya ng Diyos, baka sarado pa ang ating puso sa bagong nais niyang gawin. Sa Diyos, laging may bago. Bago ang kanyang awa tuwing umaga, bago ang pag-asang ibinibigay niya sa mga nasasaktan, bago ang lakas na ipinagkakaloob niya sa mga napapagod, at higit sa lahat, lagi siyang handang bigyan tayo ng panibagong simula. Walang masyadong sira para hindi na mabago ng Diyos. Walang pusong masyadong matigas para hindi niya mapalambot. Kaya ang tanong sa atin ngayon ay hindi kung may magagawa pa ba ang Diyos. Ang tanong po, handa ba akong bitawan ang luma upang tanggapin ang bagong buhay na inaalok ng Diyos? Kapag binuksan natin ang ating puso, matutuklasan nating ang Diyos ay hindi lamang nag-aayos ng ating buhay. Ginagawa niya itong bago. Kapag hinayaan nating kumilos ang Diyos, ang ating nakaraan ay hindi na magiging kulungan, kundi magiging simula ng isang bagong buhay kasama niya. Sapagkat sa Diyos, may laging bago. Manalangin tayo. Panginoon, alisin mo ang anumang lumang ugali at pusong humahadlang sa iyong biyaya. Gawin mo kaming bukas sa bagong buhay na inyong inihahandog araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.